Kung papansinin nyo ngayon, after makulong ni Bong Revilla, kaliwat kanan ang naglalabasang fake news. Ano yung fake news na yun? Ito na, isa na yan. Ito. Isang fake news yan. Ano ho yan? Oh. Tinuro daw. Meron pang logo. Hindi kagagawan to ng GMA, ha? Kagagawan to nung gumawa ng fake news. Itinuro daw ni Senator Bong Revilla na ang mastermind ng korupsyon sa flood control project ay walang iba kung hindi si VP Sara Duterte. Tingnan mo naman ang tarantaduhan, no? Ganyan po sila kumukonek, di ba? Ganyan po sila kumunek sa kay VP Sara Duterte. Mantakin mo. Naintindihan natin? Kinukunik na kagad nila kay VP Sara Duterte itong si Senator Bong Revilla. Baka sabihin nung iba, sandali. Sinabi nyo lang yan eh. Baka naman sa inyo galing yung fake news na yan. Sandali. Ito mismo, si Palsis, sabi niya, we should not let history repeat itself. Pinakulong ni Pinoy si Bong Revilla noon sa PDAP scam, pero pinalaya ng Sandigan Bayan under Duterte. Anak ng weteng. Hindi dapat manalo si Sara Duterte dahil makakalaya yan for sure pag si Sara ang presidente. Kita nyo na? Yung pagmumukha na yan, oh. Kinunek na naman kagad. Alam natin, may chismis nga na bata to ni Romualdez eh. Oh, may chismis na bata to ni Romualdez kasi hindi niya tinitira si Romualdez ever. Gago! Ito hihimayin natin sinabi niya. Una, abogado to. As a lawyer, you should respect the court. In this particular case, Sandigan Bayan is the court. Lawyer ka. You are an officer of the court. Tandaan mo yan, ha? As a lawyer, hindi mo dapat dudumihan ng pag-iisip ng mga tao pagdating sa korte. Kasi nga, officer of the court ka, lawyer ka. Pero ano ginagawa mo dyan? Para bagang sinasabi mo, inutusan ni Duterte ang Sandigan Bayan. Remember, Sandigan Bayan is very independent. Why? Even if sabihin na natin, even if ang nag-a-appoint yung presidente, ganyan-ganyan, pero dumadaan yan sa matinding pagsusuri. At the same time, matatapos ang termino ng presidente, nakaupo pa rin yung Sandigan Bayan. Kasi term sila eh. Tandaan niyan, once yan ay naupo, may term na yan. Unless katulad ka ni Remulla na magaling sa bendalo, na kahit dapat sana ay bawal siyang maging ombudsman, ay naging ombudsman siya dahil sa magic ni Marcos. Pero dito, kitang-kita ninyo, kinukunik ni Palsis etong si Senator Bong Revilla under Duterte at kay Sara Duterte. Pero nakalimutan ata nitong gunggong na to. Nakalimutan ata ng gunggong na ito ang history. Bakit? Tandaan ninyo, nung panahon ni Pangulong Duterte ay presidente pa siya, nag-endorse siya ng mga senators. Nag-endorse din si VP Sara Duterte. Alam nyo ba doon sa in-endorse ni Pangulong Duterte, wala si Bong Revilla at wala si Jinggoy? So, hindi niya close yun. So, ano ibig sabihin nun? Simple lang. Utusan niya Sandigan Bayan na palayain si Revilla. Hindi nga niya in-endorse. Wala din tong common Commonwealth eh. Wala rin tong common sense, no? Naturingan pa ding abogado. Pangalawa, ngayon naman idinidikit kay Sara Duterte bilang presidente sa 2028.
masyadong advance mag-isip tong mamang to. Ay, hindi pala mama, yung dalagang to. So para niya sinasabi, yung Sandigan Bayan, nakokontrol talaga. Kasi mantakin mo, pag nanalo daw si Sara Duterte, makakalaya na yan si... So, sandali. Abogado ka, di ba? So you should know evidence. Alam mo dapat yan bilang ebidensya. Alam mo dapat yan. Ay, ang ginagawa mo ngayon, para baga sinasabi mo na sandali, guilty na siya. Hindi pa nga, wala pa nga hearing. Wala pa nga trial. Guilty na kagad si Senator Bong Revilla. Paano nangyari yun? Saan ka nag-aral ng eskwelahan? Sisiguraduhin kung hindi papasok dyan yung mga tao. Napakabobo mo naman kung ganyan ang pag-uunawa mo. Wala pa nga trial para mo nang sinasabing siya ay may kasalanan talaga at makakalaya yan, palalayain yan pagka si Sara Duterte ng presidente. Kaya ngayon sinasabi mo, ay dapat hindi maging presidente si Sara Duterte. So parang binababoy mo Sandigan Bayan yan. Ganun ba ibig mo sabihin? Palsis? Napaka-tarantado mo naman kung ganun yung iniisip mo. Ano ka pa naman? Official ka pa naman ng korte? Because you are a lawyer? Kaya nga makikita nyo dito mga kababayan,